dili man pwede nga ako dili man pwede nga dili na ako i-share unsa pud ang mga revelations nga gihatag ni Lord to me because swapo man jud no kung na-experience nimo before nimo i-share. So let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father, for what you have done. Even I thank you, Father, for what you have done to me. Father, I pray that you will speak to us tonight. Give me revelations of your word. And I pray, Father, that you will speak to every open heart. And help us, Father, na ma-apply namin or ma-delay. Okay na? So, kana murag na-delay dito sa kwan sa tawag ani sa ilahan no kay nahuman ako pray, nagduko pa tanan. So, nara siguro delay. Anyway, good evening sa tanan. God is okay na? Nay, dinay may. Inay ang signal lang mo dali. Sige, padayon na lang. Pero madunggan ko. Oo, hanggang ka naman. Pwede ko na mo sinyasan SAR or kisa may dool diri ay si Kwan, si Roslyn. Roslyn, ikaw may dool sa camera. Sinyasi lang ko kung ana ka, down, thumbs down, okay? So God is leading me to share this word to you, especially in Hebrews 6. Please open your Bible in Hebrews 6. And to every one of you na may English no, kailangan ko mo share po ng English. The Bible says, Hebrews 6 is, ang Hebrews is one of the most important, second most important among all the books sa New Testament. Ang first is ang four Gospels, is ang second is kining Hebrews. That's why as a disciple, kita dapat masabtan nato ang book of Hebrews. And the Lord leaded me. Everything nga nangaytabo sa kuwa, ang tubag sa Ginoo is nasa book of Hebrews. Hebrews, even kining ako ang tiil karon na fracture ko, the Lord is talking to me. Even akong pag-admit sa hospital, the Lord is talking to me sa book of Hebrews. That's why I need to share this to you because when I read it in Hebrews 6, this is for every one of us. And this is a warning for us nga kailangan nato nga masabtan. And at the same time, we need to respond. Why? Because if we will not respond, we are in danger. In danger ang DCIM nga church kung dili ta mo respond. So please pray that God will speak to you tonight. At the same time, that dili ka magpadalag distraction sa social media, especially ka ng imong cellphone. If you're using your cellphone, just focus. Now, kay ako diri, actually, God is giving me grace nga makalingkod og ngiunan ni kataas. Kaya nga akong feel, no, need siya isaka, no. So, the book of Hebrews, he shared, let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Ano siya diya? Surely, we don't need to start again with the fundamental importance of repenting. Niya na siya diya, from evil deeds and placing our faith in God. Niya na siya diya. So, it says here, kung other translations, especially sa other translations, sa NASB, yan yung diya, let us press on to perfection. Kailangan kita mag-mature yun ta. So, kamo tanan nga naglingkod diya,
God is reminding us na mag-mature dapat ta, dili lang ta makontento nga kita naluwas na ta, na dili na ta magsigig balik-balik og share ani sa inyo ha og kanang water baptism, which is later on I will discuss to you all those elementary teachings or basic or foundational teachings, no? So the church DCIM, no, kailangan ta mag-produce jud og mga mature disciples and not babies nga disciples. So tanawa day mong tapad, pikbika na sa you are a mature disciple. So if the church was still in a quarreling or magsige pa mo away sa church, no, say makita na ako sa inyo galalis pa mo diya, no, murag dili pa mo ka-overcome sa inyong temper, sa inyong anger. Pasabot sa jud no nga baby pa, pero yung na imong tapa dili na ikaw kay mature na ka, no. Oh. So that's why sa DCIM we are not satisfied that we only convert people, nga dili lang kutob sila ma-born again, but we must be satisfied to reach maturity. Kung kita dapat, no, kita tanan, no, nga nag-produce og disciple, dapat ang goal jud nimo sa Lord, nakita na ako kada usa sa inyo naga-mature, no, kanya-kanya man mo ka ng kuan, kanya-kanya man mo ka nang gina-go through. So dili even kita dili yun nato pud gusto na kita mahimutang bunjing kanang baby ta forever ba, kay daghang gud kayo ka ng mga babies, no, nga mga disciple pod nga gusto lang nila permanente mga basic lang ba nga tinudlo, which is naadyoy tinudlo, there are teachings about foundations and naadyoy teachings about maturity. So dili jud na pwede nga kutob lang ta permanente lang sa mga basic lang, no. Dili pwede nga balik-balik na ta, mag-repent lang ka, magsigira tag-ana sa inyo, no. Dili pwede. Nya tulo na ka katuig, magsigira tag-ingon sa imo mag-repent, no. Imuhang you must die sa imong old self, baptism lang gyapon ta. You must die to your flesh, magsigira gyapon tag self baptism sa inyo. So dili na dapat. I pray ako giuna naman ko process na pud ni Lord ani to remind the church, no, I need to pay the price to remind all of you, all of us, that we need to press on to maturity. Mao jud na imo ang goal jud na mag-mature jud ta tanan. Kay ngano man, how can you teach a grade 3 nga student kung ikaw kinder pa lang? Oh. So how can you encourage those who are into addiction, into kanang vices kung ikaw wala ka pa ka-overcome, na pa lang ka sa kinder? So, diba, dili yun ta effective, ana. So, how can you lead people to eat solid food while you are still drinking milk? Naabalang ka permanente sa sa kanang repentance. Naabalang ka permanente sa cross. Naabalang ka permanente sa faith, di ba? So, we will end up producing babies this year again kung dili ta nimo level up. That's why kamo nga naa diha sa balay, and even kamo nga naa sa Zoom, kailangan jud tatanan mag-mature and mag-press on. Padayon ta, mag-move forward ta. Amen? So, kita tanan, we need to press on. Why? Because if we will not press on, we will be in danger. Kita tanan dod, we are in danger. So, in Hebrews 6 verse 3, and this we will do if God's permit. Nya na siya diha. Ano man, delikado jud kayo kung dili mo mag-mature. Why? In verse 4, for in the case of those who has been enlightened, nya na siya diha, and have tasted the heavenly gift, and have been made partakers of the Holy Spirit, nya na siya diha. Kung tan-awon nimo, kini gina-describe ni sa Ginoo, kani siya nga tao is born again na. Tanaway mong tapad siya ni. Born again na. Tama? So, unsa man niyang gingon diya? For in this case, those who have once been enlightened. Sado pa, ngit-ngit pa sa alkitran ang kiyang kinabuhi before.
So, number one, inyo nga i-take note, kini daw nga mga tao na born again na enlightened na. Number one is, they have been enlightened. Oh, it means, in the darkness of his heart, the light of God has come. So, pasabot nga, kaning gingon sa verse 4, God is telling us that these people as being born again, at the same time, they are now being enlightened. Tanawan yung mga picture itong una. Katong mga palahubog pa mo. Di ba na-enlighten na kakaron? O yan, magpa-picture ka karon. Tanawan yung mga nawong. Layo, rajud kayo yung mga nawong itong una kaysa karon. You are being enlightened. Tama? Okay. Ikadua, yang gingo diya, have tasted the heavenly gift. Pasabot nga nadawat na rin mo si Jesus Christ kay siya man ang gift sa Father. Tama? O na yung gingo sa verse 4. In verse 4, and have been made partakers of the Holy Spirit. Saan pa? Naka-receive na po ka o Holy Spirit. You have been partakers of the Holy Spirit. Yan na siya diya. Number 3. Tama? Tapos, in verse 5, basahan na ito dire, and have tasted, yan na siya diya, the good word of God and powers of the age to come. So, pasabot nga, nagadibo na ni. O, hindi mo tapat, ikaw ni. Kung wala pa nagadibo, ay pagdibo. Pagdibo dyan ka. Kay, kita ang ginastoryahan din ni karon. Ano ni mo? No? So, unsa to? Na-enlighten. Ikaduha, nakataste na siya sa gift. Grabe na, nagkaroon na siya revelation sa cross. Na-receive niya yan si Jesus Christ. Na siya revelation sa blood ni Jesus Christ. Number 3, have been made partakers of the Holy Spirit. Sa ato ba, nabaptize na siya sa Holy Spirit. Na-receive na niya ang Holy Spirit. Tama? Tapos in verse 5, and have tasted the good word of God. Sa ato pa, gadibo na. Number 4, have tasted the word of God. Tama? Nagadibo na ni siya. Then, nag-obey na po siya sa God's word. Ikaw na, di ba? Kay grabe man mo share sa iyong rima usahay. Ako na jud niyo, ako yung istorya ni Lord. So, padayon ta. Yang gingon diri, and have tasted, yan siya diya, the supernatural powers of the age to come. Masabot nga, katong wala kay kwarta, gitubag sa Ginoo nga naa kay kwarta. Katong nagpray ka sa healing, gitubag sa Ginoo ang healing. Katong time nga naipit imong situation, na-experience yun mo ang supernatural power sa Ginoo. So, check na ba tana? Nanatana? Nana? Kanaganing, nakagipray niya na answered sa Ginoo, nakataste na kag supernatural. Nadawat na nimo si Jesus Christ. Na nakadawat na nimo Holy Spirit, gadibo na ka. No? Nihayag-hayag na imong nawong. You have been enlightened by the Lord. Tama? Then, yan na siya diya. Verse 6. Hebrews 6, verse 6. And then have fallen away. Take note. Have fallen away. Kabalo ba mo? Dili man siguro ka ma-fall, no? Kanang, kung dili ka mo patong diya sa lingkuranan. Pastor, like, pwede ba ka mo tindog sa lingkuranan? Sa imong gilingkuran? So naana ka sa taas nga posisyon, tama? Ambak daw. Ambak ka sa imong baba. Makita ninyo, dili ka pwede ma-fall kung wala ka nabutang sa taas nga posisyon. Pasabot kini nga mga tao, na born again na, at the same time, nanang Holy Spirit, nagadibo na, at the same time, mga leaders na sa church, pwede pastor na ka, pwede na nakadiya sa, pero yung gingon dire na full. Kasi gingon dia, kasi pasabot dia, yang gingon dia, it is impossible to renew them again to repentance since they again crucify
to themselves the Son of God and put him to open shame. So, take note, makita ninyo, kini daw nga mga tao, mga leader na sa church, sama nimo, sama nato diha nga naglingkod, ako po, di po kay exempted ani, lisod di ay kayo nga i-restore kag balik, nga ikaw leader na ka, na tilawan na nimo to tanan, katong 1 to 5, na enlighten ka, baptized na ka sa Holy Spirit, at the same time, na kay na-receive na nimo si Jesus Christ, grabe ng milagro gihimo sa Ginoo sa imoa, then na-fall kag balik. Lisod daw ka nga i-restore balik. Imposible. Nga na siya. Kabalo ba mo? Kining Book of Hebrews. Wala may makatagna kung kinsay nagsulat aning Book of Hebrews. Pero na mga writers nga uban, ingon sila, nga si Paul daw ni nagsulat ani, ang uban pod, no, wala yun sila kabalo, kinsa nagsulat ani. But, ang sulat, kung kinsa man nagsulat ani, this is really guided by the Holy Spirit. So kung tanawan ninyo, warning ni sa tuwa, especially kakita nga mga leaders. Kay basig mahitabo ni sa tuwa, kung dili ta ma-warningan, lisod na daw ka i-restore back balik. That's why kita dapat mag-respond jud ta ani nga warning sa Ginoo. Ayaw ninyo i-take lightning. Ngano man, ang Ginoo mismo ang nisulti ani, kay ang Holy Spirit mismo ang nagpasulat ani nga pagbantay mo, especially naana mo sa taas-taas nga posisyon. Kanang imo nga posisyon karon naa ka sa 144, naa ba ka sa 12, or naa na ka karon, gina-lift up na ka sa Ginoo, pagbantay ka nga ma-full ka. Ipaglaban jud nimo imong faith. Amen? Naba mo diha? So, ani, two things only happen to the disciple. The danger is, when you did not go up, you will go down. Amen? Kung dili daw ka mature, dili pwede nga mahimo lang kang neutral, no standing still. Kailangan all of us, we must press on to maturity. Ano man, kung dili daw ka, muundang ka discipleship, muundang ka og mature, say may tabo sa imo, you will fall down. Once you fall down, despite sa mga na-experience nimo, lisod daw ka i-restore. Nasabta na to. So, ngano man ni sila ma-fall away? Ngano man? Punta na kung ano. Why they fall away? Because they again crucify the Son of God afresh. Pasabot nga, lansang nilagbalik si Kristo. Every time what? They committed sin. You know the reason why Jesus Christ died for us? He died not because you don't have money. He died for our sins. That's why every time that you go back to sin, what happened? You are crucifying again Jesus Christ sa cross. Nga dapat dili na siya i-crucify balik si Jesus Christ. Amen? Yes, there are accidental sin. Kanang, di ba, kanang musakay kag boss, or kanang makatamak ka og tiil sa imong classmate. Mapasaylo man ka no, kanang accidental sin, kanang ay sorry, nakatamak ka ba? Tama? But it's another thing ang deliberately sinning. Accidental sin, wala nimo natuyo ba nga nakasala ka, or nakalingi ba ka sa babae, murag nihugaw gamay mong isip. Those are accidental sin. But there is a deliberate sin nga ginatawag nato. Unsa man ning deliberate sin? Kanang tinuyuan na nimo ba magpakasasala? Tama? You deliberately sinning. Unsa man ning deliberately sinning? Giplanuhan nimo ba? Like for example, dili ka gusto magpasaylo. Oh, you refuse to forgive. Those are deliberate sin. What are those? You don't want to forgive. You plan to commit immorality. Those are deliberate sin. Mao na maka-fall away sa tuwa. Dili ka tong aksidente lang ka ba nga na kuan nimo na nakasala ka nga, for example, nakapamalikas ka nga out sa imong emotion, ana lang gud, murag
Accidental sin ba? Pero ang deliberate sin, these are planned sin. Mao ni mag-cause sa tuwa nga ma-fall away ta. Unsa pa? Like for example, you plan to steal. You plan to lie. Ay, mao ni akong itubag. Oh. For example, every time may follow up mo, oh, asa na mo? Balik-balik na lang every Tuesday. Ingnan mo nga, on the way na ko, yan na pa lang di ay ka sa imuang balay, ana. Those are deliberate sin. Pagbantay mo, ana. Ano man? Planned sin siya, planado nga sala. So, for example, no, murag kinaon na lang nimo mamakak, those are deliberate sin. So, what are those pa? Deliberate sin. For example, you keep hiding your sin. Dili jud nimo i-confess ba ang imuang mali, imuang sala. Oh. Tapos nag-subscribe jud kag porno. Those are deliberate sin. Delikado kay ni. At the same time, you're the one who organize a drinking session. You are the one who organize drug use or gatherings. Kana ang mga delikado. Kana ikaw pa'y manguna ba nga mag-inom ta. Tapos sunod, magsildo na ako mo. Kuha na pagkuog ka ng kwan. Malit na sa tagpulutan ani. Giplanuhan ni mo nga sala. Delikado di ay kay na siya. Pero kanang accidental sin, murag out lang sa imuhang kasuko sa kanang nakuratan lang kan suko ka. Sorry tayo ka sa Ginoo. Those are accidental sin. Pero every time na lang na mali sa inyo suko na ka permanente, those are deliberate sin. Oh, mo na delikado di ay kayo. Mo na reason nga ma-fall na taana. Ngano man, balik naman ka. At the same time, giplanado naman nimo na ang imuhang sala. Then you will fall away. Niyang yung dia, verse 6, it is impossible to renew them again to repentance. Why? Because they again crucify themselves to themselves, the Son of God, and put them into shame. Mo ni ang warning sa tuwa, nga dili ta dapat maging babies. I-overcome na ninyo inom. You overcome your drinking. You overcome your vices. You overcome your temper. You overcome your kanang mga porno. You overcome na nimo ngano man. Sa dili man tagitawag nga baby. Dapat ang inyong problema na pud karon nga ipa-minister sa amo pastor kanang kwan kanang lalom-lalom na ba maginadil ko ni Lord nga kaning iyang batasan pastor ba nga gusto sa liwat kong batasan sa iya kaniya akong ginadil diha na sad ko pastor unsa man baby balik mo na bantayan ninyo. So, mo. Halang. Why na ako sa Kailangan i-rewind. Pinihina yung signal. Nag-stop ka. Rewind kamay. asan ako sa Hebrews 6:6? Sige daw. Go. Kina ako signal? Okay. Okay. That's why in Hebrews 6:6 yang ingon dia, it's impossible to renew them into repentance. Grabe no? Can you imagine guys? Grabe gipakamatyan ka para ma-restore ka. Tapos once nga you fall away, imposible na yun daw nga ma-restore ka. Ang Ginoo mismo nagsultihan eh. That's why if you deliberately mo na dapat nato nga kwan nga ibutang sa tong kasing-kasing nga kita mismo no kailangan jud ta mag-mature no ang point nako din all of us must mature dili pwede nga balik-balik na lang ng inyong ginahimo nga sala no last year ang problema ninyo iyong away mag-asawa antod karon maura gyapon 3 years ago, mura gyapon. Unsa naman mo? Mura na magbibiso sa inyo pag-lead og mga tao nga kamo, wa pa mo ka-overcome sa inyong away mag-asawa lang. Wala pa'y nag-humble down sa inyo Wala pa'y pinasayloay sa inyo That's why right now, akong question sa imo karon nga naglingkod why you are in the meeting? Pangutan na daw ang imo ang katapad. Nganong naamang ka sa meeting karon?
Tubag mo? Nana? Sige daw. Unsa man ang reason nimo bing anong naa ka sa meeting? Tubag ka daw. Unsa may reason nimo? Anong naa ka da discipleship? Kagi follow up mo ni pastora? Sige daw. Tubag daw. Tubag. Oh. Kay na kaon? Tabag. Wala pod. Ha? Oh, sige. Basahon na to niya para matubag na question. Madunggan ko? Madunggan ko? Madunggan ko? Meeting. Lang, oo, Okay. wala gamay. Isulat ni sa inyo ang kasing-kasing. Hebrews 6 verse 7. Basa. For the ground that drinks the rain, which is often falls on it, yan na siya diha, and brings forth Vegetation, useful to those to whose those faith who say it is also tiled, yan na siya diha, tilled, receives a blessing from God. Yan na siya diha. Bisayaw na to. Naisama kita sa yuta nga gipanalanginan sa Dios. Mura daw kag yuta nga gipanalanginan sa Dios. Taas imong kamot. Ikaw ang yuta, murag yuta nga gipanalanginan sa Dios. Amen. Gi-bless ka ni Lord. Amen ba? Nama mo diya. Tapos niya na siya diya, nga human maulanan. Oh. Nagpatubo kini sa mga tanong nga mapuslan sa nagtrabaho ni ini. Ang pangutana, napuslan na ba ka sa Ginoo? Human nimo receive sa tanan ning word, tanan nga rain, tanan nga blessing. Siyempre, every time mag-meeting ta, natay training, naa kay na-receive nga word. Tama? Na-receive nimo sa Sunday service, maubabitaw nga gipa-train mo, ngano man, kay kana inyong na-receive karon diya sa tuwang family meeting, buwan ka karon sa Ginoo grain, i-bless ka ni Lord. Amen? Tama mo diya. Ang pangutana, o niyang pangutana, mahimo ka dapat kanang gitanom sa Ginoo sa imuha ang kasing-kasing karon na-receive nimo, dapat mag-produce og fruit. Inig-ulan sa Ginoo sa imuha, kanang seed nga gigpag-grow sa Ginoo sa imuha, dapat mag-produce og fruit. Makalab ka og tao. Dili pwede nga magsige na lang ka og attend og meeting, magsige na lang ka appeal og Zoom, magsige na lang mo og Sunday service, pero walay fruit. Ang seed nga gitanom sa inyo ha. Mo na karon ang question ba? Anam Lord no, gainulsol jud ko sa Ginoo, Lord. So sorry kayo. Awat nag-produce og fruit. No? So, kita dapat mahimong blessing sa uban once nga kana nga fruit na receive nato kay ground daw ta nga gipanalanginan sa Ginoo. Mo na yang gingon sa Bisaya, mapuslan ba ka sa nagtrabaho ni ini? Damay no? Lord, na mapuslan. Mapuslan. Mo na pangutana, mapuslan ba ka? Oh, sa nagtrabaho ni ini. Ibalik daw tong Bisaya. Oh, sige daw. Basaha daw. Naisama kita sa yuta nga gipanalanginan sa Dios, gipanalanginan tatanan sa Ginoo. Amen. Nga human maulan ni nagpatubo kini sa mga tanom nga mapuslan sa nagtrabaho. Oh. Klaro? Naba mo diha? So, inay mong tapad, napuslan na ka sa Ginoo. Dili ikaw ning verse 8. Tingnan mong tabad, dili ikaw ning verse 8. Pitpikan na mong tabad, dili ikaw ning verse 8. Sige daw. I-post na ng verse 8. But
If it yields thorns and thistles, it is worthless and close to being cursed, and it ends up being burned. So igsoon, ang Ginoo jud ay gusto niya tanan nga na-receive nato nga blessing and kana nga seed nga nadawat nimo dapat mahimong fruit, mag-bear og fruit sa imong kinabuhi para mahimot ang blessing sa uban. Malab na, for example, ana nga love nga nadawat nimo gikan kang Christ, mag-produce dapat og loving the lost, tama? Oh, pangutana, sa imong ginahimo sa imong pamilya, kung sa imong ginahimo sa imong mga workmate, kung sa imong ginahimo sa imong classmate, sa imong silingan. Kay nga naman, basig kini ang nigawas, verse 8. Bisaya daw. Oh, apan kon ang nagtubo niini, pulos lang tunokon nga mga tanom, nan, wala kanay kapuslanan, busa tunglon lang sa Dios o sa katapusan sunugon. Paluoy ra ba nimo no? I-bless ka ni Lord karon. Nag-expect ang nagtrabaho sa imuha nga mamunga ka. Na kay ma-win souls and make disciples, na ikausaban sa imong batasan. Unsa may niturok karon? Ang bangutana karon, unsa niturok? Ang niturok, diyan mo diya, tunokon nga mga tanom. Unsa man ning mga tunokon nga mga tanom? Unsa may yang gi-produce? Thorns and thistles. Tama? In other words, kini di ay nga mga tao mo-attend lang og meeting kay gusto ma-bless. Oh. Gusto ko mo-attend aning kuan panagtapok para ma-bless ako ang negosyo. Ma-bless akong pamilya. Yes, naman ang blessing. Pero kung maura na imong motivation, diri jud ay ka sa verse 8, no, nga you are just interested sa blessing. Dili ka interested sa fruit, bunga. Okay? So, unsa man ni dapat nga fruit? Okay? What brings forth for all his drinking the rain or the blessing upon his life? Not fruit, not love, not peace, di ba? Joy, patience, kindness, gentleness, self-control, humility, compassion sa lost, and producing disciples. Tingala ka magsigiro kag-attend, balik-balik na nga to ang training, wala gyapon usab nga fruit sa imong kinabuhi. Unsa may nigawas? Check daw karon ba kung mao ni nigawas. Instead, yan ay sa diha, thorns and thistles. Unsa man ning mga thorns and thistles? Bitterness. Bitter gyapon ka ba? Mao na mga thorns. Kanang 5 ka tuig na kasi kasuko. O mao ra gyapon. Nya magsige magag-training. Unsa man jud ang imong giadto sa training? Tapos dili gyapon ka makapasaylo, dugay ka makapasaylo. Mahamtan pa og 2 ka adlaw, 3 ka adlaw. Ang uban mabuntagan pa. Kumpleto man og training. Nana mo sa up na mo, nanaman mo sa level nga taas na mo. Oh. Grabe man ang pag-pull up sa imo sa Ginoo, pero gadibo man pud kapod, pero asa man gibutang di ay ning blessing. Ang naitubo di ay thorns and thistles mo na. Grabe, bitter gyapon ka, puno kag kasuko, di ka kabalo magpasaylo, prideful gyapon, sa ba? Pride, sa ba? Nagpuyo gyapon ng sexual immorality, gatik advantage pag gyapon ka. Oh. Anang kusog mo mang isa ba? Isa na. Bitter ako nga, thorns and thistles, sige daw. Ikuan daw, kanang love of money, i-check daw kung unsa ang kuan, kung unsa ang si tawagan ni ito lang kay napalong akong suga. Dito. Ipita na lang. Sige, batayin ta. Unsa pa? Ga-take advantage pa ka sa uban. Worldly gyapon ka. Grabe, ang imo ang interest is ang mga interest pa sa kalibutan. Pero pastor na mo. Wala nga gi-check pud ko ani ni Lord. Kumusta man ang imong interest? Pasig daghan nagsang pinit na sa imong kasing-kasing. Nangayon ako pa sa ilo ani. I pray nga kita tanan mga ipuntag Lord. Tama no. Lahi naman ang nitubo. Thorns and thistles naman kay di ko kapasaylo sa akong asawa. Umbana.
Lord, torticisels naman yung nitabo. Nga naman, kumplito man ko og kuan training na nakahapil na kog suwan. Nitabo, Lord. Mas gugma man ako gyapon ng kwarta kaysa ikaw. Yeah, Lord. Mo gani na kailangan unta ninyo mag-training para daghan pagsid ang madawat nato ug sunon pa ang uban. Nya unsaon na lang nato ni pagkuan nimo bay. Disamot kat bunga og thorns and thistles. Tama? Worldly gyapon. Tama mo? So you assess now yourself right now kung mao ni ang mga thorns pa ang nagnaa sa duwa. Naba mo diha? Assess yourself. Am I producing thorns and thistles or fruit? Oh. Tanawa, kay nga naman mura datag ground nga rain, ay ground nga giulanan, pero wala naga-produce og kanang wala naka-produce og fruit but thorns and thistles. Naimong tapa dili na ako. Tama? Hebrews 6 verse 9. Hebrews 6 verse 9. Dear friends, even though we are talking in this way, we really don't believe it applies to you. We are confident that you are meant for better things. Things that comes with salvation. So ako mismo, even sa inyo, nagtuo ko nga dili ni may tabo sa inyo Ano man, kay makita man ako ang iyong paningkamot nagagrow. Taghan man mo diha, no, lahi man mo og maturity, pero kabalo ko ning kamot pud mo mag-grow, which is mao na ang comfort pud nga nadawat nako sa verse 9 sa DCIM nga kanilang ang point lang din ni is dili ninyo i-take light kini nga warning. Amen. Naba mo diha, dili dapat nato i-take light kini nga warning. Because and I believe pod no nga we don't believe na this will happen to you nga mag-fall mo kay nakita man ako no nga nahinay grow mo. So I have faith to you my brothers and sisters that you will not take this lightly, especially in the matter of sin. Amen. Nag-warn na si Lord, no? Kung wa pa pud nabali po niya ako ang tiil na sad, madugay na pud ni nako nga ma-share sa inyo ano man. Gusto niyo di pa-share ni Lord ni sa tuwa. Ano man. Kabalo si Lord sa situation sa matag-usan ninyo. Instead nga nag-bear na og fruit, nag-bear na og thorns and thistles. Amen? Naba mo diya? Madunggan pa ko? Okay, padangin ta. Kabalo po ang Ginoo sa inyong mga ginapanghimo. Verse 10, for God is not unjust as to us to forget your work and the love which you have shown towards His name in having ministered and still ministering to the saints. So nakita ni Lord how much you love Him, how you take care po sa mga souls na gintrust sa inyo ni Lord, how you take care po sa inyong brethren, concern po mo sa ila, no? So, dire, ano siya diya? In verse 10, yan na siya diya. Bisaya, yan na siya diya. Matarong ang Diyos, o dili gayud niya mahimong kalimtan ang inyong mga maayong binuhatan. Amen? Sugad sa naborn again mo, kabalo si Lord sa mga maayo ninyo gipanghimo. Dili na niya kalimtan. Amen? And og ang inyong gugma kaniya nga inyong gipakita og padayon nga gipakita pinagi sa pagtabang sa sumama ninyong mga katawan sa Dios. So take note no nga ang Ginoo katanaw pod sa inyong gihimo pod, no, especially 'di ba kung mohatag lang gani mo tubig sa mga tinunan sa Ginoo, grabe na i-bless ka ni Lord. Unsa na lang ka inyong pagtabang pod sa mga uban, especially kanang mga struggle ninyo nga mga disciple, katanaw si Lord ana, mao po nang hope nga kuan ba nga kanang makita na ako sa inyo nga ginatabangan pud mo sa Ginoo nga mag-grow mo, pero mo ni ang confidence pud ninyo dapat no nga wala pud gikalimtan ni Lord ang inyong mga ginapanghimo. So dapat nya na siya diri in verse 11, our great desire nya na siya diha,
is that you will keep on loving others as long as life lasts. Pwede ba na mo i-declare sa imo sarili nga hangtod sa mamatay ko, Lord, di ko mundang og win souls and make disciples. Amen? Declare na nimo. Dili dapat ka muundang. Ngayon gyud dia. Our great desire is that you will keep on loving others as long as life lasts. Klaro? Daba mo diha? Madunggan pa ba ko? Dunggan pa? Okay. In order to make certain that what you hope for will come true. So kabalo ba mo nung same ta dapat aning area mga igsoon. Wala kwan ba, no? Dili lang sa sugod mo maayo mo win souls and make disciple. Mo jud na inyong i-pray igsoon nga Lord, antod sa matay ko Lord, ayaw tawon ko pa undangi og win souls and make disciple. Nangutana ako mama sa kuha. Naaba mo yung mga retirement nga pastor? Ana siya sa kuha. Ana ko siya, naghigda ko katong nabalian kong tiil. Naaba mo mga retirement, siguro maluoy siya sa akong situation ba. Naaba mo yung mga retirement na nga mga pastor? Ano ko, mami? Ako, wala retirement kay mas kinaghigda ako sa ospital, kung na may nurse diya nga pwede na ako masiran, ako yun na siran. Which is, na-apply yun na ako ni Deriba. Nangayo yung tabang sa Ginoo ba kay, i-check na ako akong heart. Kung iuna na ba ko ka on fire, gyapon mo share sa gospel. Ang first day, siyempre bago, kapaniid lang ko sa akong mga tapad, by keep on praying, Lord, dili lagi parehas na ako og kanang heart tong una. Makadamataparan na ako ang sharean dayon. Ibalik daw Lord kani nga fire sa akong kasing-kasing ana ako di ko musubot anay. Mura nga hantod sa mamatay ko Lord, no? Imo jud kong ganog kasing-kasing nga mo love sa loss and grabe jud gi ang ako lang kwan pud karon no mas the more ko nagalisan na sa Holy Spirit dili na magpataka dayon og share ba but I still naa jud ko'y compassion gabi wa ko niya gipatulog gantud alas 4 sa kadlawon sakit kayo ang tiil I keep on praying kay di ay mga 4 na mata naman akong tapad. No? Tay, anak ko, wala bang ko'y lain na ipa-kuan sa imo, kanang uban kanimo, kung dili kini lang jud pagampo. Hantod sa siya para lagan ng iyang papa. Tapos, kato, no, nag-share niya, close na mi karon no? Nagpasalamat, ko sa Ginoo ba? Sila, grabe nilang pasalamat. Na si Pastora, salamat kayo sa inyo, sa inyong prayer, na bless me. At yung mga relatives na gani po diri, no? Na appeal po sila sa prayer. So, ano ba? Dili dia excuse. Mo gani na nga, dili ta dapat maging tamad. Why? Bantayan ninyo niya. Once di ay nga dili na ka mag-win souls and make disciples. Kasi may tabo sa imo, mahimo ko na kang tamad. Yang ingon diri unsa tong yang ingon diri sa kwan sa verse 11? Our great desire, tama? Is we will keep on loving others, tama? Tama mo diya. Pag abot sa verse 12, kay kung dili na ninyo himuon, yang ingon diya, verse 12, so that you will not be sluggish. Mahimo mong tamad, tanawa day mong tapad, dili na siya. Magtingala mo, kung wala na mo gawin souls, wala na mo ipakialam sa inyong silingan, mahimo na mong tamad. You will become sluggish. Murag wala na kay pakialam. O kira, imo na lang sarili. Yang yung diya, you will not be sluggish, but, niya na siya diya,
imitators of those who through faith and patience inherit the promise. Bantayan ninyo ning nga word. Diyan na siya diya. Dili daw ta dapat magtinamad. Pwede ba na nimo i-declare, Lord, I don't want to be lazy. No matter how old I am or what's my situation is. Naman kay kwarta o wala. Padaling tagwin souls and make disciples. Amen? Naman mo diya? Lord, not a single day of my life, Lord, must be wasted. Dili dapat na nimo sayangon. Kung nagdula man mo pickleball, ang inyong goal ana is you mawin na inyo sila. Oh. Kung mag-asa man mo na ospital man ka, imong silingan, mawin gyapon. Kabalo ko sa giingon sa kwan, sa babae, paghawa niya, Pastor, ano siya? Muhawa nami, mulakaw nami. Pero I believe, ang ipadala na pod ni Lord, mabless na pod sa imuha. Nga nang iyang word, wala ko kabalo kung pila na sila o kano sa kapagawson. Ana siya sa kuha. So, glory to God. No nga, tama no, matamad na jud ay ka kung wala nakagawin souls. That's why mahimo dapat na to na nga lifestyle ang mag-win souls and make disciples. Amen? Naba mo diya? Para di ka matamad. Mao diay ang susi sa imong pagkatamad. Muundang na ka og other people. Klaro? Kung gusto ka mahimong tamad, ayaw na og win souls and make disciple. Tingala ka ana. Di na kaganahan mag-meeting, sige na magkalit. Oh, dili na kaganahan pod magkuan ngano man, wa na kay pakialam. Amen. So, we must be wholehearted and willing to give up our interests where other people are interested. So, dili mapunta pwede nga mahimo tao kuan kanang weirdo nga, grabe na po ni si pastor. Dili na di ko pwede magdulag pikel. Dili na di ko pwede magdagan-dagan. Wala ko ningon nga dili pwede. Nangakuha lang, balanse dapat. Kung naamang ka diha sa pikel, ang imong heart is to win people. Kay compassion sa ila ba. Kung gipatrabaho man ka sa Ginoo, dili ikaw ang matakdan nila. Unsa ang batasan na noon nila nitakod sa imo sa imo ang mga classmate, ikaw dapat may mong light and salt. Ilahan naman noon nga pattern ang imong gikopya, dili na ang sistema sa Ginoo. We're talking here about eternal death and eternal life. Kanya kung interesado na ka sa worldliness, wala na kay value dito sa eternal. Tama? That's why we must concentrate on the things with eternity. Amen? We're dealing here with eternal life and eternal death. So on. Even na ng mga kuwan na to, ang even ka ng mga may bawaan po na ninyo nga natamad na mo, wala na kagawin souls and make disciples, wa na po kay dibo-dibo. Magtingala ka, di nakaganan mo basa. Ano man, itala, yung soul is na may eternal nga value. Oh. Di na po gaganan mo dibo, mangyawat na lang. Ang sige daw, i-assess din mong sarili karon. Bitaw, Lord, no? Tamad na ko, tamad. Sorry kayo, mag-repent na karong gabi na. Lord, sorry kayo, Lord. Nawala na jud akong fire. I-renew ni Lord imong fire. Kaya, be imitators of those who through faith and patience, verse 12, inherit the promise. Sa may basabutan eh. Sa ninyo, sa may gingon sa verse 12, nawa daw imong tapad kung natulog na. So yang gingon dire, kini padayon paumanay na ta, ay padayon na ta yang dia. Example niya dire si Abraham. Ngano man 25 years man nagipaabot ni Abraham after niya na ma-receive ang promise. Tama? Igsoon, kung 25 years gipaabot ni Abraham, ang mag-come to pass ang promise niya sa Ginoo, pila palang ka tuig.
nga ginadiscipulan nimo ang mga tao nga gintrust sa imo ni Lord. So, sabot nga pagtuo ka sa Ginoo nga mausab lagi ng tawana para sa good ninyo God. Kung magtanaw ko sa uban, mga batasan na ilahi dyan, pero mao ni akong kuptan. Through faith and kaya na siya diya. Kaya, aray, kajut lang ha. Through faith and patience niya na siya diya. Duha dapat, faith and patience mag-uban. So kung naadyo kay pagtuo sa Ginoo, pabuton jud nimo nga Lord. No? Kabalo ko mag-uon jud nimo ni nga disciple nga gintrust nimo sa kuwa. No, kay basig kita no nang ma-fall down, mahimo tang bitter no sa gahi yung ulo ning tawanan ni ana ayaw na lang jud ana. Claim jud ka nga Lord, mag-produce lagi kong disciple, padayon lang kag win so make disciples. Amen. Na may mga invite ninyo sa church, dili magpadayon, sige Lord, kabalo ko nga ikaw nga jud mo hatag sa kuha ni. Oh, basta padayon lang ka in loving others para di ka may mong tamad. Amen? Then, yan na siya dire, verse 13, for when God made the promise to Abraham, since he could swear by no other greater, he swore by himself. In verse 15, and so having patiently waited, he obtained the promise. So na-receive ni Abraham ang promise. And, sama na ang promise, verse 14, I will surely bless you and I will surely multiply you. Kung tanawon ninyo sa Old Testament, now, tanggalan sa ano yung kuhan ng video, ay kining kuhan ka ng verse, you know. Okay? Okay. Sige. Siyang yung diya, I will surely bless you and I will surely multiply you. Kabalo ba mo sa Old Testament, kung i-bless ka sa Ginoo, ang tao, if God bless naman, atagan siya o bless ka ni Lord, kung muingon ang Ginoo nga i-bless ka niya, dapat na kay anak. Mamaingingon niya diya sa kwan sa Old Testament. Mo na basis nila sa Old Testament nga bless daw kung gi-bless daw ka ni Lord na kay anak, tama? Kay mo man yang gingon, I will bless you, apil, multiply you. Yan na siya diya, tama? Pero kung tanawon ninyo dire sa New Covenant, dili physical ang blessing. Kaya ginagamit man guni sa uban nga ani kung bless ka dapat na kay anak. No. Sa New Covenant ang ginaingon din nga blessing is kung hatagan ka ni Lord og spiritual nga blessing. Unsa man ni spiritual nga children, disciple. Ang mga tao diay nga blessed sa New Covenant, dili itong naay mga anak lang nga physical, kung dili naay mga spiritual children, naay mga disciple. Mo din ni ang measurement sa blessing ni Lord, dili ka ng physical lang nga anak. Okay, ang uban nakafocus sa Old Testament nga kung wala kay anak tinunglukan, no, dili na mao sa Old Covenant to siya. Oh. But sa New Covenant, ang measurement sa blessing ni Lord is i-multiply ka. Nganong i-multiply man ni God si Abraham para hatagan si Abraham o kaliwat ni Abraham. Tama. Karon nga naman ka karon i-multiply, i-bless ka ni Lord, and i-multiply ka niya sama sa kaliwat sa batasan sa Ginoo nga naa sa imong kinabuhi. Kana dapat ang i-multiply nimo. Nasabtan nato? So, ang blessing karon sa New Covenant is if God will bless me, He will give me spiritual children. Amen? Agree ba mo, ana? That's why, moingon jud ko, nga gina-bless pud ko ni Lord. Nga man, naaman mo. Aba mo diha. Maski wala lagi may physical nga anak, nga gikan sa amuha ni Hanshin, pero, igsoon, we are so blessed by the Lord. Himo pong liwat og batasan sa Ginoo. Sama pud sa batasan ni Lord nga sa amuha. Amen?
mo diya. Or ako na dayon ta. So again, you are so blessed kung na I will bless you. Kani, I will bless you. I will multiply you. I believe that if God blesses me, He will give me through my labors at least few disciples or spiritual children. Unsa man ni sila nga mga nga anak, dapat parehas po og vision nga gihatag ni Lord sa moa. Naaman mo sa DCIM, dapat same mga to ang vision nga mo restore og pamilya. Dili nga kanang naa ka sa DCIM, ang imong pananawon, gubaon nimo kada tawo nga mosulod sa simbahan. Naunsa man di man niya ako ni kaliwat. Liwat man ni siyawa ni batasan ani, murag dili gyud ka taga dire. Oh. Nga naman, di ba? Spiritual children man ka. Nya ikaw pa'y mangamong na noon kaning mga tawana nga maguba ilang kinabuhi. Uy, murag dili lagi ni mao, murag lain kon siguro ni lain tribo imong napilan. Oh. And praise God, dili na ikaw ang may mong dili na ikaw, dili na. Dili na ako. Lang lagi permanente ni mong sustian. Dayon ta, si Jesus Christ before niyawa, he has 11. Tama. With same mission, vision with God. Tama. Dapat malipay na kakaron nga kung naama kay isa tulo nga mapuryos before ka matay o before ta mga matay, malipay na tana nga naman. At least nakay kwan ba? Nakay kaliwat. Oh. Kaliwat man ka sa Ginoo, naliwatan pud ka sa uban nga batasan pud sa Ginoo nagmanifest sila. Bala na isa o duha. Oh. Amen. Mo na imong goal before ta nga mamatay. Oh. Dili nga kanang liwat sa yawa ang imong maproduce. If you say that God blesses you and you are not producing disciples like yourself, something is wrong with you, brother and sister. Kung mayroon ka, bless kay ko. Yung wala lagi liwat sa Ginoo nga na-produce nimo. Na ay problema sa imo. Murara ka og ground nga nag-produce og thorns and thistles. Amen? Pwede na nimo i-assess karong Lord. Bitaw Lord, no, what's wrong with me? Murag tamad na lagi ko. Wala na ko naka-produce og disciple. So I pray now nga musingkin ni sa tuwa. Because God will in our life is we will multiply. We produce spiritual children with the same desire that we have. So if you're part of the DCIM, that must be our longing. Makaproduce yung tawag liwat sa Ginoo. Same compassion sa lost, same heart nga mag-produce disciple. If God blesses us, amen, He will multiply us. Klaro? Naba mo diya? Kalain ra po dana, no? Imbis nga mag-multiply ka og disciple, lain na po, no? Ang imo ang ma-multiply kay puro utang. Ang imong ihabilin. Ang ihabilin nimo dili liwat sa Ginoo kay puro utang imong gibilin. Ayaw pud Lord, ano ko Lord, ayaw taon ko nga kuha pud nga akong mabilin listahan sa utang. Pwede pa po disciple pud nga liwat nimo Lord, tabangi ko ani. Amen. Unya paabuto na lang mga malubong ka tapos ayaw pa sila maningil. Uy, kalain ra ba no ang imong mga anak? Ayaw in taon. Ayaw jud sugot anak. Ayaw pag tinamad. Amen. You produce disciple, keep on loving people. Amen? So, badayon ta, wambak ta diri na ta sa, verse 18.
O kining duha, yan na siya diri. So that by two unchangeable things, which is impossible for God to lie. So di yun mamakak ang Ginoo. We who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope we set before us. O kining duha, yang gingon diha, verse 18, ang saad og panumpa dili gayud mo usab. Saad og panumpa sa Ginoo dili gid mo usab. Tungod kay dili gayud mamakak ang Dios. Busa kita nga nakadangop kaniya aduna nay ligon gayud nga paglaom. Oh. So kini di yun ni mausab. Ang pulong sa Ginoo and above on top sa pulong sa Ginoo na yun siya oath or promise or swear para utas sa matag usa sa tuwa. And kung sa maning hope nga ni, sa maning paglaom nato karon nga mga disciple para dili ta nga mga tumba ba. Kay basig na poy naiuso nga pickleball, mawala na pud ta. Naay mga worldly nga mga people ma-encounter nato. Basig kita ang mga tumba. So sa may hope nato karon kita nga ga-produce og disciple. Sa may hope nato. Ayan gingon dire. Verse 19. This hope we have as an anchor of the soul. A hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. Yan na siya diya. So sa maning hope, paglaom sa matagusa. 1 John 3:2, yan yun diya, beloved, now we are children of God, and it is not appeared as yet we will be. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. Take note, Exxon. Kita daw nga nagalaom, kay ang uban ang paglaom maadtog langit. Ang uban ang paglaom no mahimo silang kuan kanang famous. Ang paglaom sa uban kanang mahimong dato. Mo na mga paglaom sa uban. Igsoon kita nga mga disciple ang duha lang jud ang atong kuan. Kung naa kay hope, sa may naa dapat nga si Jesus Christ mo appear, magkita tang duha sa Ginoo. Pero once nga magkita ta sa Ginoo, dapat kaliwat na ka o kinaiya sa Ginoo. Na ng Christ likeness mo nagipabalik nato kay Pastor Rakem ang core values. Ngano man tanan natong ginahimo. Dapat ang goal nato, ang hope nato is maliwat yung tagbatasan sa Ginoo. When nagawin souls ka, dapat ang imong hope is imong gina-purify permanente ba? Kaya mangingon diha. And everyone who has this hope niya na siya diha fixes him on him and purifies himself. Yan na siya. That he is pure. Yan na siya. Asa daw ni naka-anchor ang atong hope. O sige daw. Na ako'y gihimo nga picture diha. Pwede ba nimo i-post? Kining anchor. O sige daw eh. Ako na to. Kung tama ba ang pagkakuha niya. O sige. Sa magingon diha. Anak ka dapat. Kabantay mo, ang usa ka barko, once nga ginaog nila ang anchor o ang angkla, dili na siya mulihok. Same sa imo asa man ka dapat naka-angkla, naka-anchor. Which is yang gingon diha, yan na siya diha, ang imuhang anchor, ang hope is dapat nag-hope ka nga magkita mo sa Ginoo one day, at the same time ang imuha yung goal while buhi pa ka is mahimo jud kang liwat sa Ginoo. Kana jud imong hope. Kung kana ang hope nimo permanente, kana dili ka madato, dili ka nang ma-famous, dili ka kanang mahimong sikat or dili ka mahimong powerful, but ang hope nimo permanente is mahimo kang liwat sa Ginoo. Unsay may tabo sa lalaki? Dili na matarog maski tulak pa na ngano man. Ang barko gani dili matarog kung nakaangkla. Mo break jud na siya. So whatever problem nga maagian ninyo sama nako. Lagi ko aning fracture karon. Pero Lord, sa imo ang ginadil sa kuha. Ang ginadil karon sa kuha is humility. So nag-lead gyapon akong situation sa Christ likeness. Dili ko basta-basta matumba.
So, maski unsa pa ng mga magutro nato, kung ang hope nimo is nag-lead sa Christ-likeness, di jud ka sa tawagan na, ma-move, or dili jud ka ma-fall down. Amen? Naba mo diya? Sige, tanggalan na siya. Screenshot na lang ninyo. No? So, our anchor for the rest of our life is you want to be like Jesus Christ. Amen? Mo na sa tuang core values. And muratag iring ba nga always gina-purify ang ato ang sarili every time nga mahugaw ta. Amen? Misipyat ka, Lord, sorry kayo. No. Forgive me. Sa iluwa ko ani, Lord. Amen? So we need this hope, no, nga ma-anchor dapat ta ani. From this anchor nga Ginoo, then God will help you to bring 100 more souls or 1 to 100 more souls to Jesus. Kanang dili man ka perfect, pero magtingala ka, ang imuha ra yung desire is mahimong liwat yun sa Ginoo. Magtingala ka, hinay nanay mga tao i-connect ni Lord sa imuha. Muna nga kailangan ta mag-mature, dili pwede nga mura tag baby, balik-balik na inyong bisyo, balik-balik na ng inyong ginagutro. Saan paghatag sa imuha ni Lord, nga dili pa man makita ang Christ-likeness. Pero once nga naa ng humility sa imuha, na ng purity sa imuha, na ng transparency sa imuha, inay-inay, intrasan ka ni Lord og mga more souls. Nga naman, I will bless you and I will multiply you. Amen? So let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, Father, for your word. Salamat kaayo, Father, sa imong warning sa amuha. Palangga jud nimo kining imong church. And thank you sa pag-speak nimo sa ako, Father, para i-release na ako kining gusto nimo nga message sa imong mga anak. I pray, Father, that we will respond. We will not stop, Father, in loving people because we don't want, Father, nga may muming sluggish or tamad, Father. And Father, I pray nga dili na mo matake light kining mga sin. And Father, I pray and I thank you for all the blessings and the seeds that you have planted in our life. I pray, Father, and declare that it will bring fruit sa matag usa. Not thorns and thistles ang ma-produce sa matag usa, but fruit, Father. Love, nga mo love sa mga lost. Even, Father, humility. Even pag-love sa imo ang pulong, Father. Dili ka na ang mga love sa money, ang pag-love sa world, but loving you, Father. And Father, help us nga ma-anchor me sa hope nga mahimo jud ning liwat nimong batasan og kinaiya, Father. And as we have this hope, Father, nga magkita ta, we keep on purifying ourselves. Help us to the power of your Holy Spirit to purify in Jesus' name. Kadawat ang tanan. Napabagoy ka istorya. Yes, Pas. Okay. Hello, Pas. Hello. Hello. Nang, naghang ka. Yeah, thank you, brother.